Magandang Webes sa inyong lahat. At dahil Webes na, ito na naman tayo sa The Spokes Hour. Ano ba ho pag-uusapan natin ngayon? Well, pag-usapan po natin abay yung 6 million na ballot box, yung mga balota na sayang dahil nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para wag tanggalin sa balota ang mga pangalan ng kandidato na na-disqualify ng COMELEC, no? Well, alam nyo, ilang eleksyon na rin naman ang ating nakita. No? I'm 58 years old. Tumakbo ko 2 beses na, 2016 at saka itong 2022. Before that, ang dami ko nahawakan mga kaso. No? So, I think ang pinakauna kong nahawakan ng kaso ay yung eleksyon pa, yung kauna-unahang eleksyon nang nagkaroon nga ng Kongreso muli, no, sa ilalim ng 1987 Constitution. No? So, kung hindi ako nagkakamali, parang 1988 ata yun. No? At ngayon lang ako parang nakarinig ng pagkakataon na nasayang ang mga balota dahil ang COMELEC ay hindi na sinama sa opisyal na balota ang mga pangalan ng mga kandidatong na-disqualified niya. Alam nyo kasi, sa saligang batas, totoo, nakasulat doon na ang COMELEC talaga ang meron talagang kapangyarihan para magpatupad ng eleksyon. Pero nakasulat naman sa ating saligang batas, no, na ang kapangyarihan ng hukuman na ipawalang bisa ang mga desisyon ng kahit anong ahensya ng gobyerno, kasama na dyan ng COMELEC, pag ito ay issued in grave abuse of discretion, resulting in lack of or want of jurisdiction or in excess of jurisdiction, ay kabahagi rin ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, maski sasabihin ng COMELEC na kami ang merong primary at kaisa-isahang katungkulan na magpatupad ng eleksyon at ang aming desisyon ay dapat pinal, ang katotohanan niyan sa ating saligang batas, walang pinal na desisyon until sinabi ng Korte Suprema. So, parang inaalala ko lang kung mayroong pagkakataon na nasayang talaga yung mga balota na pinaprint na at wala akong maalalang pagkakataon na nasayang ang mga balota kasi ang ginagawa ng COMELEC sa aking memorya, no, mula nung nagkaroon ng eleksyon sa ilalim ng 1987 Constitution ay talagang pinababayaan ang Korte Suprema ang magdesisyon dyan sa mga disqualification at iniimprenta ang balota na kasama pa rin yung mga pangalan ng mga kandidato na na-disqualify nila. No? Bakit? Kasi dati manual. No? Sa pag-manual, siguro sinasabi nila na manual election naman, pwede naman talagang mas matagal na puwang na panahon ang ibibigay pag print, no? Kasi ang gagawin naman ng mga botante, isusulat yung pangalan, no, na gusto nilang iboto, no? So ang ipiprint mo ay nakabakante, no? Tapos yung mga listahan lang ng mga kandidato ang kokopyahan ng mga kandidato. Hindi ko na maalala kung paano yung sistema ng manual eh. Pero ang feeling ko, hindi ko alam kung sinecheck natin o sinusulat ang mga pangalan, pero ako parang ang pagkakaalala ko, bakante lang talaga yung ballot box, yung balota at susulat ng botante kung sino yung kandidatong binoboto nila, no? So siguro yung mga panahon na yon dahil hindi nga automated, walang problema yung pag-print ng ballot kasi susulat mo lang naman talaga yon for president, blanco, for vice president, senators, congressman, no? Tapos isusulat ng botante kung sino yung gusto nilang iboto. Kung naalala ko correctly, nako, ang bilis, no? Ang bilis ng panahon eh. Dati-dati talaga mano-mano, ngayon hindi ko na maalala kung paano yung sistema. Dati talaga sinusulat. Kaya nga meron talagang rules of appreciation of the ballot, no? Miski mali ang spelling, if it sounds like, doon mo pa rin ibibigay dun sa kandidato na it sounds like yung pangalan, no? So, kaya siguro nung manual election walang problema, no? Dahil lang sinusulat naman ng tao talaga yung pangalan mismo ng mga binoboto. Sa itong automated elections, talagang may konting problema, no? Kasi nga, kapag tinanggal mo yung pangalan ng isang disqualified at gaya nito, nagkaroon ng TRO at ang resulta ng TRO ay dapat ibalik sa balota, paano yan? So, balikan na naman to zero dahil nasayang nga yung 6 million na mga balota. So sa tingin ko, mali ang naging desisyon ng COMELEC na dahil sila ay nagdesisyon na natanggalin ang mga pangalan ng kandidato, ay tinanggal na nila ang pangalan sa balota. Either, number one,
binigyan nila ng sapat na panahon ng Korte Suprema para magdesisyon dahil alam naman nila yung mga nagpunta sa Korte Suprema alleging grave abuse of discretion, antayin ang resulta kasi nga naman parang hindi tama na ang assumption ng COMELEC ay sasang-ayunan sila ng Korte Suprema. Sa totoo lang, pagdating po sa mga disqualification of kandidato, ang overwhelming constitutional presumption talagang may karapatan ng taong bayan na tumakbo at bumoto. So talagang dapat ang presumption ay makakatakbo ang kahit sino man. Yung latest decision nga ng Korte Suprema, yung mga nuisance candidate, no? Yung kawalan ng pera, hindi yan dahilan para ikaw ay ma-disqualify, no? Miski alam mong magastos ang eleksyon. Dahil karapatan ng lahat na tumakbo para sa mga posisyon na hinahalal ng taong bayan. Hindi mo po pwedeng ipagkait yan. Kaya nga, tingin ko ang mas mabuting desisyon sana ay kung in-apply nila yung heavy presumption towards yung karapatan na makatakbo at inantay ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit ko sinasabi ito? Kasi hindi lang naman yung mga pumunta sa Korte Suprema ngayon ang dapat ibalik ng COMELEC ang mga pangalan sa ballot box. Offhand, ilan ang nakikita ko na mga na-disqualify? 2 mayor ng Cebu. Yung si Mayor Rama at saka si Mayor Cortez. O, di ba? Tapos yung kalaban ni Tambaluslos. Ay, nako, pasensya na kayo ha. Mahirap talagang kalaban si Tambaluslos. Hindi ko maalala kung sino yung kalaban niya na na-disqualify, no? Dahil hindi raw taga Leyte. Sa loob-loob ko, hello, taga Forbes Park kaya yan si Tambaluslos. Bakit nyo pinapayagan tumakbo sa Leyte? Isa pa yan ang pag-usapan natin. Dapat siguro talaga baguhin na yung requirement. Kasi ang ginagamit na desisyon ng Korte Suprema is yung konsepto ng domicile. Hindi ibig sabihin na palibasa hindi ka na nakatira for instance sa Leyte, kung meron ka pa rin intensyon na bumalik sa Leyte, pwede ka pa rin tumakbo doon. Tingin ko dapat palitan na yan. Dapat talaga ang maging basihan ay yung actual place of residence. Kasi nangyayari, meron nga tayong kongreso, pero lahat naman sila nakatira sa Metro Manila at nagbabakasyon lang sa probinsya. Mga ilang nga dyan, hindi na nagbabakasyon. No? Talaga nagkakaroon na lang ng opisina sa probinsya at hindi na umuwi. Pero itong ang kalaban ni Speaker Martin Romualdez ay si Bakule ata. Bakule ata ang pangalan. No? At ang sinasabi nga ay itong Bakule ay ito daw ay taga Maynila, no? At hindi taga Leyte. Bacale pala, Nene Bacale, yon, Nene Bacale. So ang tingin ko nga, mali yung ganyang desisyon na ang ginagamit natin ay yung domicile. Dapat talaga actual residence. No? But in any case, yan, 3 na yung naiisip ko na tinanggal nila sa balota. No? Pang-national din ng mga kandidato yan kasi pang-kongreso. No? Paano pa yung iba? Kasi 3 pa lang yung naiisip ko na na-disqualify. Marami pa yan siguro na na-disqualify na po pwede pang pumunta sa Korte Suprema. Sa akin talaga, siguro dapat ang gawin nila agahan pa nila talaga yung date of filing. Although napakaaga na nga eh. 'Di ba? Napakaaga na nga ng date of filing. Kung gusto nila, agahan pa nila para sa ganun, mas maraming panahon ang Korte Suprema magdesisyon, no, doon sa mga petition for certiorari na ihahain. Pero talaga ang dapat nating maintindihan, bagamat may exclusive jurisdiction ang COMELEC pagdating sa supervision and conduct ng mga eleksyon, tanging Korte Suprema lamang ang magsasabi na pinal ang desisyon ng COMELEC. Dahil pag ito ay mayroong grave abuse of discretion, po pwedeng mabaliwala.